7500-3119 or message their FB page at Label Sabicaon Rentals, Tabaco City Branch. You may also visit their Legazpi branch located at the second floor, Escalada Building, Rizal Street, Old Albay District, Legazpi City, beside the old STI Legazpi. Dress to impress. Ilabas na ang basura nyo. Truck na hahakot lang dito. Mga basurang naipon, lahat ng itatapon. Ilabas ng mahakot ito. Sa bahay at opisina, sa ospital at eskwela, sa palengke, karinderya, mga hotel at kalsada, hinahakot ang basura. Sundin natin ang payo ni Mayor sa kalinisan at kaayusan. Hintayin ang truck ng basura. Huwag po tayong magtapon kung saan-saan. Iayos ang basura nyo na pwede pang pakinabangan. Basurang pinagkukunan ng kabuhayan ng magboboteja at bakal. No segregation, no collection. Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the fire-fighting exponent. Mylene Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the fire-fighting exponent. Land Survey, Bergonio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergonio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergonio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Virac, Catanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergonio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. Super Sangkap, halo halo sarap. 13 Sangkap, halo halo sarap. 13 Sangkap, halo halo sarap. Chowking! Pag halo-halo, dapat chowking! Pipi na! Sosipa! Dalawang sarap na sama. Sosipa, linam-nam ulam. Dalawang sarap sa isang Jollibee Burger Steak. Linam-nam ulam. Pipi na! Linam-nam ulam. Pag dalawang bigatin nagsama, ibang level ang resulta. Parang Jollibee Burger Steak. Biki na, saucy pa. Kaya ibang level na ninamnam ulam. Jollibee Burger Steak, 50 pesos lang. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa Orola. Tamang desisyon sa lambang desisyon. Daing halong duda,
Legal Sana, Legal Sana, Legal Sana, ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan ning kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal Sana. Legal Sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal Sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakalay may taong Maray na udto po giraray sa Indugabos mga tugang. Ngayon na naman po kami digdi sa programang Legal Sana. Siyempre po, ako po si Attorney Randy Blanza. Asin kaiba ko man po, ang sa kong kapartner. Ako po si Attorney Joyce Amara Busotros. Maray na aga po. Okay, so ngunyan pong saro na naman na ang satuyang episode ngunyan, saro na naman na hitik sa kaaraman sa mga impormasyon tungkol sa mga legal issues that affects our daily lives. So siguro po bago kami magpuon, syempre ang pasalamat po sa mga big bosses ta digdi sa One Radio. Si Sir Jing Monte Alegre po, salamat po sa kay Sir Romy Volante, ang General Manager, kay Rosana Osambores, ang satong Station Manager, ang satong kaibang technician po ngunyan si Sir Manny Almugera. Thank you sir very much sa pag-assist po sa satuyang So, mainito na ang panahon, True. So, anyway, dahil pa man dating di-declare na dahil pa man declare na mahalo yung El Nino. Yeah. So, pag change kang weather, dakol naghirilang na naman. So, ingat po sa COVID, giraray. Opo. Na may giraray ngunyan na dahil kita pakakampante. So, iwas giraray, So, Attorney Joyce, Happy Women's Day. Opo, so kasudma po sinelebrar ta ang National Women's Day. Thank you sir sa isa imong greetings. So, ang topic ta actually ngunyan, ining tig-apod tang gender and development in the Philippines. May naghahapot sa ko kay ito pa kang pa ako nagtuturo. Nataada kulo na batas sa Pilipinas, puros pabor sa babayi tapos mga aki. Lamang dang mga batas na para naman sa mga lalaki. Yes. So, siguro, ang rason po kayo kasi may tig-apod kitang mga underprivileged. So, by natural, by its nature, talagang, sabi nga, ang babae mas weaker, although questionable yon. Kaya, sabi, those who have less in life should have more in laws. Yes, that is what you call social justice. Social justice. So, may mga sektor kita na kaipuan kimas dakol na protection. Yes. Like, sarong sector kayo sektor kang kababaihan, sektor kang kaakian, yung mga senior citizen, the persons with disability, ini sa mga underprivileged sectors na tinatawanan ki mga additional benefits na usually na-enjoy kang mga lalaki. Yes po. At saka, yung gender and development ng mga laws and programs, bako man siya, ang intention niya is not to discriminate men. It is just to equalize the rights of women to men. Taawanan ki equal opportunity ang mga babae na mataawanan man sinda na i-showcase ang kakayahan. Tama po. Kasi po siguro mga tugang kung sa ngunyan may mga nasyon pangunyan na ang mga babae dai pwede magluwas sa harong. Yes. 'Di ba? May mga actually sa Saudi Arabia, primero pa lang ninda na tinugutan sa babae na magboto. Opo. At saka sa Saudi din, latest din na pwede na mag-drive ang babae. Pwede na mag-drive, oo. So, kita po sa Pilipinas, na-enjoy na ini kang mga kababaihan ta. Pero may mga time man kayo sa panahon ta, na ang babae sa harong sana. Opo. Rumdum ko po kayo so na ang babae dahil man nakakatapos kipag-adal, taang taramon da, maagum ka man sa nangaya, ang role kang babae sa harong. Yes. It is the man who is kaya inapuda siyang haligi ng tahanan kasi siya dapat ang provider. So kaya po nagkaigwa ki mga batas na i-dispel ang araw ka na kaisipan. So, ngunyan po, ang inutang gender and development laws in the Philippines na pag-uusapan, ini pong tig-apod na Republic Act 6949 na tig-declare na working special holiday
bilang National Women's Month every March 8. So kaya po sa mga nagse-celebrate kasuudma, na March is kasuudma, no wonder dakulo na nag-celebrate. Ano man databi ni Attorney Joyce kung natatig celebrate ining National Women's Day? Ining National Women's Day, tig-celebrate mo ini para ma-encourage ang kada empleyado sa gobyerno na mag-conduct ng activity that will help celebrate the National Women's Day. Kaya, igungani po, digdi sa barangay Kantayhi, in-invite ako mag-speaker para sa VAUSI. So, ini pong best time to do activities related to women empowerment. Oo. Pagtatao ki kaaraman. Yes. Kaaraman as in additional skills sa mga kababaihan. So, National Women's Day. Pero ngunyan, halos urual daw National Women's Day. Iyon ang nasusunod. Opo. Ang asawa daw yung, ang asawang babae ang batas. Sabi kang lalaki sa harong mingaya, ako ngaya ang hade. Ako nga ang hade, akong nasusunod. Uwi nang si misis mo, ayan nga, alas. Daog man giraray, so hade kang alas. So, iyan po ang katuyan kaining National Women's Day Act. Our government recognizes the vital role of women in the nation building. So, iyan man po ang tigsasaad kaining Republic Act 7192, inisutig tataram na Women in Development and Nation Building Act of 1992. Digdi po, tigre-recognize talaga so kapasidad kang mga babae bilang katabang sa pag-uswag kang nasyon. Asin man po, tinatawan digdi specifically, kaya nagkaigo ining the word women empowerment, nagpun po ini kang mga 90s. Anong mga nyaon tabi dyan, Attorney Joyce, na mga salient features kaya nabatas na iyan? Okay. Sabi po kang RA 7192, ang mga kababaihan daw po may capacity na mag-utang or mag-execute security and credit arrangements. So, pwede na mag-utang na, dahil na magpaaram sa agom. Yes. Kung para man lang sa pamilya. Tama po. Diba? Sunod po, ang mga kababaihan din po may equal access sa mga government and private sector programs which includes na mga granting agricultural credit, loans, non-materials, or any other benefits na tigdatao kang agrarian reform and land resettlement programs. Oo. Kaya ngunyan, may mga kababaihan na ngunyan na mga tenants. Yes. Takasib dati baga ngaya, ang trabaho sa kabaasan, panglalaki sana. With this law, inaalaw na ang babae, pwede man sinda maging tenants, pwede man maging agricultural workers. Tama. And entitled sinda sa mga benefits kang batas. Opo. Ano pa tabi yan, Attorney Sunod Joyce? po, digdi, ang mga kababaihan, either married or single, pwede sinda mag-apply na passport or visa and mag-travel without needing the consent of their husband. So, pwede na pong maglayas ang mga agom na babae na dahil magpaaram sa agom na lalaki. Kung halimbawa gusto mag-travel, dahil mo na kaipon magpaaram sa agom. Pero baliktad ba ganata pag ang lalaki mahali, ang ngapot kang babae, masain ka. Tapos sa lalaki maski say na sanang ay madyan masana ngaya ako may gadan ngaya dyan. Burubanggi na sana may gadan. Tapos tisusog pa tisusog pa. Opo. Nasobrang empowerment. And sunod po, equal membership in clubs. So ang mga babae pwede po mag-enter into any organization na devoted for public purpose. So, ining mga ang mga babae ngunyan, libre na entitled na sindang mag-join ki mga organization. Taka ito, may mga tig-apod kitang all-male group. Maski nga ni po yan na iyan ang mga eskwelahan po ngunyan. Dati may may boys town na tig-apod na lalaki lang ang pwede. Tapos igwaman kitang mga girls only. Ngunyan po, dahil naman kaiyan, because of the equality. Actually, ang Philippine Women's University, pag nagduman po ka mo, may mga lalaki naman na estudyante. So, may mga lalaki, misnomer po yan na Philippine Women's University because of the gender equality law.
Yes. Ano pa yan, Attorney Joyce, ang nyaraon dyan na empowerment sa mga kababaihan? Opo. And lastly po, ang mga kababaihan, tigtauan pong equal opportunity para mag-join sa military schools. Pwede na po sinda maging maglaog sa PMA, Air Force. Tama po. Kasi kaito, ang mga okupasyon na ini, ang mga occupation na ini, limited lang ini sa mga lalaki. Pag may babae ka ito, tigdi-discriminate, babae ka ngaya pulis ka, babae ka ngaya malaw ka sa militar. Maano ka ngaya dyan. But because of this law, na tig-empower sa mga babae, and right now, may mga top 10, may nagtapang sa PMA na babae, may mga general na kitang babae. So, may mga piloto. Anong sabi ang yun ang usual na tigtatarnid ng mga babae? Ano po yun, kung sir? Kung kaya kang lalaki, kaya man kang babae. And that is actually true, and that is supported by our legislations. Na tigpapahiling sa sato yung mga batas na kung tigtatawanan ki equal opportunity ang mga babae na gibuhon sa mga activities na dati para lang limitado lang sa mga lalaki. Okay? So may ikaw pa po digdig batas yung tig-apod tang Republic Act 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Usually ang nabibiktima kang sexual harassment kang giniboy ning batas mga kababaihan. Although ngayon gender neutral na, maski mga lalaki pwede naman maging biktima kang sexual harassment. So, ano databi ni Attorney Joyce ining mga anti-sexual harassment acts? Ini pong anti-sexual harassment act, digdi po tig-define kung ano ang mga different types of sexual harassment na related po sa trabaho or kung ano pa man na environment, including education. Sa eskwelahan po na nangyayaring mga sexual harassment. Saro pong example po na sexual harassment sa trabaho, kung, for example po, ang sa indong employer, kapalit po na ma-hire ka mo, or continuous ang trabaho nindo sa iya, tighagadan ka pong sexual favor. So mga bako ini actual sexual favor, bako po ining actual so mga pasaring. Yes po. So halimbawa ngaya ang amo mo nag-apply ka ngaya for promotion. Sabi kang amo mo, ipopromote ka ngaya pero ngaya maghilingan nga kita sa arog kaning motel. Yes. That is sexual harassment. Or sa mga hiling baga, may mga tigapod baga, Attorney Joyce, na sa mga hiling na ang lalagkit na parang yung, sabi nga ni sa mga pelikula, parang yung tingin na parang nanghuhubad. Yeah. That is considered also a sexual harassment. Because our law would wish to protect the women in workplace. So, iyan pong na porket, alimbawa, si boss, niligawan sa kanyang empleyadong sa kanyang staff, binasted. Ngunyan, daay na gabos na benefit, hinold. Pag may mga travel, denied. So, naging masyado nang naging negative or hostile ang environment dahil sa daay pagtaw kang sexual favor, that is considered as sexual harassment. Okay? Sa education man, igwa man na sexual harassment. Ano tabi yan, Attorney Joyce? Ini po, another sexual favor naman ini kang sarong maestro or maestra in return na ipasar sa iyang estudyante or tauan ki honor or scholarship. Na kung dai po itaong sexual favor kang sa indang superior na mga teachers, pwedeng ibagsak sa estudyante. Oo. Ini po kay itong mga tugang, suminikat ini so 4 o kwarto. Parang tigpapapili as a precondition for passing the grade, naghahagad ki sexual favor sa maestro. So, naimbestigan ini nagining national news, and kaya nga nagkaigo kitang Anti-Sexual Harassment Act to stop that kind of practice. Na kung halimbawa, the trainer, the faculty member, dahil siya pwedeng maghagad ki sexual favor
maski po pakaraw-karaw, dahil pwede. Ang mga faculty member, ang mga maestro po, dahil yan pwedeng sabihin, kalwag kumansa na ngaya, because this is a sensitive matter. Ako na-experience ko na may mga cases na akong na-encounter na arog kaini. I was a member before ng Committee on Discipline. May mga dinidisiplina kaming mga maestro. Kasi pakaraw-karaw, kantsaw-kantsawan, kaya nga ni dyan po sa mga eskwela na nagi akong involved, ang puro permi kong tigtataram sa mga maestro, sa mga faculty member, daing problema na maging close kita sa mga estudyante. Pero dapat igwaman giraray na boundary. We know our limitation as a teacher. We also know our rights, our duties sa satuyang mga and that limitation includes not to bako kita masyadong komportable na maski mga green jokes, bawal po yan. Tama po. So, dahil kita masyadong pakakomportable, dapat may boundary man giraray. So, si Attorney Joyce po, mga estudyante ko ini. Estudyante ko ini. Urugusin da sa kuya, pero pag mina-exam ako, turul-tulon po ini. Dahil urugusan sa exam. Dahil urugusan sa exam. Bagsak kung bagsak. Tama. Okay, abo ko na nga ni magturo, tabaka, muro daw naman ako ang mga eskwela ko. Makahirap po ang mga nambabagsak na laws. So, imuro maldisyon ko mga estudyante. Tigmamaldisyon. Tapos, maski graduate na, malay nun ang girari makahiling sa iyo. Maski tapos. Hindi pa naka-move on. Oo. So, sarap pa di Attorney Joyce na pagurunan ta. Ining Solo Parents Welfare Act of 2000. Under the Gender and Development Act, tigre-recognize kang satuyang batas na ang mga solo parent igwa ining special needs. Igwa ining mga benefits na dapat itao ang satuyang gobyerno, ang satuyang legislator, para kung baga matawa naman sindaki break. Kasi di ba kung ang mag-agum ngani nahirapan magpadakula aki-aki, more so pa kung mas lalo pagayod kung solo ka sa nang nagpapadakula aki-aki. Kaya ngani po ini nainak ining Solo Parents Welfare Act of 2000. Ngunyan tabi Attorney Joyce, sisay da ining tig-apod na solo parent. Igwa pong 10 klase pong solo parent. Inot po, kung ang sarong babae nagkaake na resulta kang rape or any crime against chastity, tapos ito pong ake, pinadakula niya manggiraray despite what happened. So, i-consider po siyang solo parent. Garo si Tanggol. Oo. So, sa Batang Quiapo, na-rape baga duman si Marites. Opo. Tapos, ang naging bunga ka itong kang rape niya, si Tanggol. So, despite of that, pinadakula man siya giraray ni Marites. Para so agum niya, mga tugang si Rigor, dagiton puro permi Tanggol. Iyo. So, iyan po ang number 1 na solo parent. Opo. Panduwa po, pag ang parents solo na lang, tas saro niyang kapartner or agum niya, nagadan na po. Obviously, Opo, nagadan. solo na talaga siya. Oo. Another one po, if sarong parents, solo na lang siya, tas agum niya, nakulong. Na priso. Opo. Dahil man ito makatao kisuporta. Tama. So, solo parent ng apod po sa iya. Another type of solo parent is kung solo na lang siya dahil sa inya pong agom, naging physical or mentally incapacitated para mag-support sa akin ninda. Oo, may agum kaman nga ni, iso agum mo, uto, they saro man na atamanon, diba? Halimbawa, may iso agum mo, because of physical or mental incapacity, dahil siya kikakayahan na magtabang, mag-share sa parental obligation. So, because of physical, let's say ngayon sa mga na-stroke, or whatever, whatever na physical condition, na talagang ang sole burden, so burden kang pagpadakula niya sa aki, solo niyang tigre-race. So, kaya iyan po, sa batas tang, apod kayan, solo parent. Opo. Tigsabi din po kang Solo Parents Welfare Act na kung
ang sarong parent legally separated or separated in fact lang, considered na siya as solo parent. Iniso sumakabilang bahay. Yes. Kung kasubago, sumakabilang buhay, suagom, solo parent, iniman, sumakabilang bahay. Inabando na, may aki, kasal, inabando na, dai na tigrumdum sumag-ina, dai, okay, sa kung halimbawa, babae ang nag-abandon, santauna, dai ng pahiling-hiling, or maski nga nahiling, aram kong whereabouts, pero dahil man nagtatao kisustento, ang apod po dyan, separation de facto. So, kung sisay ang nagre-raise kang aki, kung sisay ang nagpapadakula, nagagasto sa aki, ang apod sa iya, solo parent. Apo. Ini pong parent man na nahiwalay siya sa agumnyad because there is a declaration of nullity or na-annulled so kasal ninda. So kung hain man so aki, ng custody, solo parent siya. So nagburulagan ini, may legal process, nag-aging legal separation or annulment, and kung kisay inaward so aki, provided that the child is still a minor, dahil pa man nag-18, so ang apo duman sa nag-aaruga na natawanan ki child custody, solo parent. Okay. Opo. Buda, ini pong pag ang parent, binayaan kang agum niya, inabandon na siya for at least 1 year, considered na siya as solo parent. Dahil pasabi, basta lang nawara, para nagpaaram ngaya, mapamanila ngaya ako, ta mahanap ki trabaho. San taon na, dahil nang pahiling-hiling. Dahil na nagpamati. So, dahil na nagpamati, ang apod po kayan, abandonment. So, if the abandonment is at least 1 year, entitled na sunawalatan kang aki na mag-declare siya, na mag-claim siya kang mga benefit as solo parent. Sunod po, pag ang sarong ina or ama pinadakula niya manggirare so aki niya instead na i-give up ito sa welfare institution, considered din siya as solo parent. So mga single parent inano, so mga single parent. Dahil man kasal na akian, pinadakula so aki, so obviously and any so popular ano sa tuya kini mga single mother ngayon or single father kasi pwede man baga ang nagbaya so babae. So the solo parent the benefit of the solo parent act pwede siyang i-avail kang babae or lalaki. Depende kung sisay ang nagtatao ki pag-ataman duman sa aki. Opo. Sunod po, hindi man necessarily kay puha na siya ang magurang, pero siya ang nagpo-provide kang parental care, buda suporta sa aki. Considered siya as solo parent. Alimbawa ako may nahiling akong aki, kumbaga pinaano sa ko, winalat sa ko. Winalat sa ko, kang kamidbid ko, bako ko man ka ano-ano, pinadakula ko sa aki, dahil na binalikan. Dahil na binalikan kang sa iyang magurang. So, ako na san ang nagpadakula sa iya, maski bako ko ito, tunay na aki, maski bako kaming magkadugo, but because I exercise parental care and support over the child, pwede ako maging entitled sa mga benefit ng solo parent. Opo. And lastly po, another type of a solo parent, kung any family member po, siya na lang ang natitirang head of the family kasi wara na sa indang magurang, makukonsider din po siyang solo parent. Alimba, sumag-agom, pareyo nawara, pareyo nagpa-Manila, dahil nang balik-balik, ang nag-alaga na sulula. Ang nag-alaga na sumato ang tugang, sutiyaon. So kung sisay man ang kung sisay man ang igwang burden para maging duman sa pag-alaga kang aki, siya po ang entitled. Siya ang entitled na mag-claim bilang solo parent. So ano kay ang mga nagpapaano kita ki solo parent under a law kasi, Attorney Joyce, number 1 kay puan mo magkuango ng ID na maparegistering una sa DSWD.
may mga benepisyo na tigtatawang ay ang solo parent under the Solo Parent Act. Tapos tigtatawanan sindaki mga leave, so mga paid leave. Halimbawa, kung ako nagtatrabaho, igo akong tig-atama na pamangkin ko, nag-alaga ka ito, entitled ako sa mga paid leaves. Garo man sa naso paternity or maternity leave. So may mga benepisyo ni, tapos may mga benepisyo na tigtatao ang gobyerno through the DSWD, minsan sa local government unit. So ining mga solo parent natatawanan ini kin mga trainings, kin mga seminars or financial packages na para maibsan sa indang burden sa pagpadakula kang aki. Kaya may mga benepisyo man po ang pagiging solo parent. Parang aram ko ang solo parent taon-taon tigre-renew. Siguro kasi nga halimbawa ngunyan 17 anyos so aki ko. Next year 18 na bako na akong solo parent. Lalo o kaya so aki ngayon nakakuha naman ki gainful employment. Dahil naman kay po ng suporta ko, di next year bako na ako solo parent. So strict pa din ang pag-enforce kay ining batas. Oo, so talagang nangangaipo. So talagang may mga aki, minsan may mga aki mas mayaman pa sa magurang. Ibaga may mga aki na iyo pang mas nag-income lalo ning mga artista, yung mga influencers, 'di ba? Mga arakion pa. So a change in the status of circumstances of the parent claiming benefit under that act, he or she is no longer left alone with the responsibility of parenthood. Solo parent ni Attorney Joyce. Single parent. Nag-agom tapos nagtabang na sinda sa pag-raise kang aki. So halimbawa so lalaki inako niya bilang garo niya naman sa naaki so aki sa pagkadaraga, bako ka na solo parent, igwa ka ng katuwang sa buhay. Yes. So you are no longer qualified to enjoy the benefit of the solo parents. So bako yan for life ang Solo Parents Act. Kaya may nagrereklamo nga isa ko doon sige minsan nang renew taon-taon niya ako, iyan ang batas. Pasiguro man niya ako ang batas na dapat Day maabuso. Day maabuso ang So ining Republic Act 9262, Violence Against Women and the Children Act, natalakay tayo sa dating episode So it's more of protection sa mga abuses against women and the children. So ano nga ito? Igwa kitang economic abuse, psychological abuse. So economic abuse din nagsusustento. Psychological abuse, so manlain-lain ang tig to torture ang isip niya, tigtataraman ki kung ano-ano. Tapos may emotional pa may emotional abuse. Tapos ano pa ito? Lingaw ko. Bagong apat ito. Na pa. Lingaw ko na. Pwede pong i-replay yung episode 4 po na legal sana. Yaong po naman gabos na explanation may kang Bausi. Anti-Violence Against Women and Their Children Act. So this law protects the women and children in all forms of violence. Dahil mo pwedeng apudon ang aki mo na dangag-dangagon kanunoy. Dahil mo siya pwedeng taraman sa mga harsh words. Kasi ang aki po, kung nagtigtataram kang gurang, nakaka-implant na yan. At saka po, sir, di ba pag nang babae yung lalaki, nang babae yung asawa mong lalaki, pwede yun considered as psychological violence. Kasi, dahil na nangiturog so babae, kakaisip kung noori na siya bubulagan, kung mauli pa sa harong. Paano na so pang urual daw. That is psychological abuse. And that is, iyan ang pinakahalangkaw na penalty. Iyan na garot mental torture. Digdi naman kita, Attorney Joyce, sa Magna Carta of Women of 2009, the Republic Act 9710. Digdi po sa batas na ini nagpuon ang term na gender equality, gender equity, at gender and development. Ining tigtataramtang tigdi-discuss ining mga popular word ngayon na gender equality, equity, gender development,
hali po yan sa Magna Carta of Women Law. So, ano tabi yan, Attorney Joyce, ng mga gender equality na yan? Ang gender equality po, isa ro po yung prinsipyo na tiga-assert na equal po ang babae at lalaki and they should have the right to enjoy equal conditions in order for them to realize their full potential. Pantay sa ng paggiling dapat sa lalaki. Kung ang lalaki pwedeng mag-run for public office, dapat ang babae iyuman. Opo. Kung ang lalaki ngaya gustong maging abogado, ang babae dapat igaman na opportunity. Kung may mga employment, may mga vacancy sa gobyerno or sa private kung may qualified kung qualified man sana, dapat dai mag-discriminate na porket babae dai pwedeng i-hire. Actually, may gusto akong i-share po sa inyo di mga tugang. Kaito kaya, may nabasa ako kay ning article. Kaito, habo kang mga, especially sa mga factory, habunin nang mag-hire ki mga babae. Kasi, pag ang babae ngayon, may chance yan na magbados. May chance yan na magbados. Pag nagbados yan, apektado ang operations. So, imbis niya continuous lang so production, nagkakaigwang mo niya ki problema kasi magbarados baga ngaya 4-5 mga machine operator so ma-training na naman ki panibago. Opo. Kaya iyan ang tigigibo ninda na di-discriminate talaga. Mas gusto pa nga i-hire mga lalaki. Mga lalaki dahil man ngayon mabados. Opo. Tapos mayroon pa akong nakitang case niya na yung babae nire-require nila magpa-ligate bago sila ma-employ para hindi na ma-disturb yung production ng company nila. Kaito existing yan. But because of this law, pinagbawal na yan. It was declared as illegal and unfair labor practice. Igwa pa nga ni kaito, Attorney Joyce, mga airline companies, igwa naman ng kontrata na bawal magbados ang mga flight stewardess. Kasi ngaya, alam mo, inaikta ka ngayang flight stewardess. Anong nabulan pa sa nabados na ka na? Paano ka pa magiging flight stewardess? Kung maano ka duman sa aeroplano, bados, so it will affect your work. Uminabot iyan sa Supreme Court. Sabi kang Supreme Court, unfair labor practice yan. Dai mo pwedeng pagbawalan ang babae, ilaag mo yan sa kontrata na pagbados, automatic dismiss. Igwa po yan kayan mga tugang. Igwa kayo yan na pag nagbados ang babae, dismiss. Actually sa Japan, igwa pa kayan. Kaya sa Japan, dahil na baga nag-araki. Opo. 'Di ba? Kung nababalitaan po ninyo mga tugang, ang Japan baga namang problema ngunyan, aging population sinda Ang mga babae dahil na nag-aaragom. Kasi sa rood duman sa ninda, ang working hours ninda minimum of 10 hours. Tapos pag nagbados ka palanduman, resign. At saka ang culture kasi ng Japan, workaholic sila Oo, mas gusto nilang magtrabaho kaysa mag-risky family. So kaya may adverse effect 'yan. Sa tuya man, abo magtrabaho. Baliktad sa to. Maagom na sa nang mayaman. Maagom na sa nang mayaman. Oo, para housewife na lang. May mga paagi para yumaman. Ang inot, magtaya sa luto. Arang edipisilon yon. Ikadua, magmana, inheritance. Kung dahil man kamong inheritance, anong maginibo mo? Tapos, ikatulo, magtrabaho nga kay tunay hanggang umasenso. Pero ang pinakamadali, maghanap kay mayaman. So, sala yan. Mas magawin man giraray sa diring kayod. Iyan na gender equity. Ini pong gender equity, ang Magna Carta of Women, nag-aalaw na mag-create ng policies or any program that can help address kang mga disadvantages kang mga kababaihan sa situyang society.
So parang tigtatawan di sa mga disadvantaged position, tigtatawan ki added benefits, added opportunity na present sa iba. Halimbawa, senior citizen, PWD, tigtatawanan po kami ki lane. Igwa kaming lane. Halimbawa, di kami mapila. Halimbawa dyan sa bangko, halabaon sa pila, igwa dyan na PWD, senior citizen lane, that is given privilege only to the PWD senior citizen lane kasi ako po PWD ako. Di ako pwedeng magtindog ki halawig. Nangangalay ang bitis ko, matumba na sa ako kayan. So kaya tinatawanan man kami ki tsansa na maka-enjoy na magamit ki bangko. So halimbawa po halik pa lang ako sa Manila, nagbiyaya ako kasubagong maaga. So pagbaba ako, naghagad na tulos ako kay wheelchair assistance. Tahalabaon ng lalakawon duman sa naiya. So, actually, maski digdi sa daraga, pagbaba, naghagad akong wheelchair assistance. Tahalabaon ng lalakawon, di ko kayang maglakaw ki arog kan kalawig. So, itong mga ini pong tigapon na gender equity, ini sa mga additional privilege. Halimbawa, pagbabaye, ang babae, pagbados, dahil mo pwedeng i-assign sa 6th floor na dahil elevator. That is unfair labor practice. Halimbawa, okay, na-assign siya sa 6th floor. Raot sa elevator, laot sa escalator. Obligasyon kang employer, i-assign siya sa 1st floor. Kasi paano yan? Masakat baba palan sa 6th floor para lang makaduman sa trabaho. That is discrimination. That is actually unfair labor practice. Iyan man, Attorney Joyce, na gender and development. Ang gender and development po, iyo po ini ang nagbibid na pagtao ki papel kang mga kababaihan sa pag-unlad, not only here sa dirinin da pagkatao, kundi sa tuyang nasyon. It allows them to be Ining gender and development, so mga participation ini kang mga babaye sa policy making. Yes. Kaya po igwa kitang pag may mga committee, dapat igwa dyan na babaye. Halimbawa yan sa mga child and welfare committee, arog-arog yan, dapat may mga kaibang babaye na nagpa-participate sa mga policy making. So iyan ang and also empowering equitable, sustainable and free from violence, supportive of self-determination and actualization of human potential. Opo. Kaya igwa ko niya ng mga women's group, igwa kitang Gabriela, igwa pa kitang pang mga women's group, ngaya babae kami, parang something na yan that would also give them the opportunity for self-realization. So ini ang mga batas na available para makuha ang kumbaga ma-nurture ang full potential kang mga kababaihan. Ining Republic Act 10354, Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, ang tigsasabi lang kaini, ika babae, may aramo ang kang lawas mo, ang nature kang lawas mo, igwa kang karapatan mag-decide kung anong gusto mong gibuon sa lawas mo. Kung halimbawa gusto mong mag-aki kisaro sa nada, ka pwedeng piriton na mag-aki kiduwa. Kung habo mo magkaaki, ka pwedeng piriton. Kung halimbawa gusto mo magamit kin mga reproductive yung mga contraceptives, that is your right. So ini po, so naging so mga actually this is reproductive health law. Tigtatawanan digdi ang babae na mamili kung paano niya ipipreserve ang sa iyang reproductive health. So kung gusto niyang mag-pills, kung gusto niyang magamit ki natural method, sa iya na desisyon. And the government shall respect that. So halimbawa, data pwedeng piriton ang babae na mag-aragom para kasi imagine po sa China, igwasindang tig-apod na one child policy.
Gabos na mag-aragom na China kasi na Chinese kasi dakulo ng populasyon ninda hanggang lang kamo sarong aki. Sa Pilipinas bawal po 'yan. Ano? Sa Pilipinas gusto mong mag-aki kisaro, desisyon nindo 'yan. Gusto mong mag-aki kisampulo, hala. Sabi ka kurang paita. Paita kung gusto mong ano 'yan. So it's all your decision. So this is actually the meat of the reproductive health bill. Law. Igwaman kitang 105 extended maternity leave law. Ini so ti uro yaman kayo sa mga employer. Alawigo na ngayong maternity leave. Dati ang maternity leave pero ito 60 days 60 days tapos pag nakuhaan 72. 72 days. So may ano yan cesarean. Pero ngunyang ginibo ng 105. So that's more or less 4 months na 'yon. 3.5 months. So, halawigo ng maternity leave. Kaya, yan ang saro sa sa mga private employee. Kaya, dapat ang sa SSS, kasi sa mga nag-maternity leave, they are entitled to receive their full salary during that month na maternity leave. Kaya, sige, sana araki, sana kaya. Pero may maximum bagay ini. Hanggang lang ikaapat na aki. So pag ikalima dahil naman yan na benefits. Okay. So madali yun. 8 minutes na sana. Last na ining Safe Space Act. Ano ining Safe Space Act? So anti-bastos law ang Safe Spaces Act po based in is a gender-based sexual harassment sa iba't ibang environment. Arog po kang online, sa eskwelahan, or sa kalsada. Kaya, bawal po catcall or whistling. Whistle. Pagtagoy. Yeah. So, mga paratagoy po dyan, pag may nag-agi sa indong sexy, tinagoyan nindo. Pwede ka mong kasuhan. Opo. At saka, ang Safe Spaces Act, parang in-enact siya para i-remind ang mga tao na, bako tama, tigbe-penalize na iningon yan. Oo. Respeto sa tuyong kapwa. Opo. May nag-aging mataba, suryawan nindo. Baboy. Pwede po kamo kan mapriso. Opo. May nag-aging maniwang, kalansay. Pag na-record po yan, pwede po kamo kan na mapriso because that is that is violation under this Safe Space Act. Kaya baga mo niya, Attorney Joyce, mamalisyan mo, dahil na uso ang mga bansag. Kang elementary kami, uso niya. Naabot ko din po yun. Naabot mo pa? Oo. So, pag may matabang, apod sa mo, baboy. Pag maitom, agta. Pag maputi, ano yan, o yan ngayang, so, white lady. Buuni yun. So, ano maputi na yan? Si skin, panaw. O yan nga si boy panaw. Pag hababa, punggok. So, actually, kami sa Malilipot, siguro po, sa mga nagdadawag sa Malilipot, kami kayo kami midbid na, pag ginapot kayo, saan nga kablansa, dayman aram, pero ginapot mo, saan nga kalapgap? Ay, oo ba? Parang narinig ko din yan. Saan nga kalapgap? Madali yun, ay, duman sa may munisipyo, sa kanto ngaya, ito nga yung harong nalapgap. Saan nga harong napugay? Lago. Ang mga bisa kasi, ang bisa sa Malipot, ang apod, lago. May lago, bisa-biso, may lago, may laya, kung ano-ano. Usunan ka ito. As in, ito yan, kung baga ka ito, okay lang yan kasi no hard feelings. They don't take it personally. They don't take it personally. Apod sa kuya ka ito, kalansalay. Payatot ako ka ito kang elementary. Tigapod may tigapod kami kitong Terminator. Igaro alien araw kayan. Pero ngunyan, kaya ini ba ang tigtatanong ka manggurang na ang mga aking ngunyan masyadong spoiled. Mga sensitive na sinda. Masyadong sensitive dahil mo na magapo kichok. Dahil mo na magapo ki Racer. Kami kayo ito, ako. So kaklase ko kayo ito, ginapo ki Racer. Dumino ko, ako sa naigo. Ngunyan, pwede na kan makasuhan ng ang maestra. Tapos, so, papatindugon ka baga? Papatindugon ka. May nakapatong na libro. So, naka-squat, may nakapatong na libro sa kamot mo.
Tapos, so, papaluhodon ka. Papaluhodon. Bawal na po yan. Yes, paludon sa munggo. So, ini yung mga ini po ang these are the changing changes of time na dahil makitang maginibo, sabi yung common ngunyan na ang mga akida ngunyan dahil masyadong delicate madaling ma-depress pero kaito tigbadulan pag binadulan kang maestra pag uminusip sa magurang tibadulan pa ka na lang mausip. Mabasa mo na kita Attorney Joyce Dakulon. Halik kay Barta Alex, thank you sir. Following Marino Tabi sendo attorney halik kay Lyra Belda Prieto. Kay Roberto Tan Manebo, good morning po attorney. Raday, kumusta po kayo habang naka-radio, naka-live para sa iyo po dito sa Barangay San Carlos, Tabaco City. Habang nagtatrabaho, naka-radio po. Maraming salamat, attorney, God bless. Kapatid Obetan Manyebo, Iglesia ni Cristo. Kumusta po sa mga tugang tapo na sa Iglesia ni Cristo. Kay Kalyem, maray na pagkaudto sa gabo sa Sinsay Attorney Randy and Attorney Joy. Salamat sa Diyos, madadaw ko na naman ang legal sana. Siyempre, nahiling man po, mainit ang aldaw, ang tubig importante. Halik kay Sam, morning attorney, kay Ladili Boneo, morning po. Good morning attorney Blanc, attorney Joyce Legal sana, always listening and watching every Saturday. Halik kay Mila Bigkas. Kay Perla Bendal, good morning po Sir Attorney Randy, Attorney Joyce. Pabati man po digdi sa isla kang San Miguel. Salamat po. Makusugon na kita sa isla. Kitang tigdadangog duman. Salamat po Attorney Blanc, Attorney Joyce Samara, watching from SJCC. Yan po digdi sa Manok ni Usang Rolling Store. Thank you po. Kay Hawhaw Oliva Beren. Good noon po, ako po 4 taon na solo parent. Dahil man po akong nakuko na benepisyo. Bata po mga aki ko nagklase. Hapot ko lang po kung ano man po ang benepisyo kang solo parent ID. Salamat po. Para po maka-avail ka kang mga benefit kang solo parent, mapa-register ka muna. And ang proof ng registration is solo ID. Madali man lang po may mga documents lang na hagadon sa DSWD. Bisita na lang po kamo sa Municipal Social Work MSWDO. Good morning man, watching from Subic, Zambales. Ingat po kayo dyan ma'am. Kali kay Richard Vergara, kay Gibudoso, Merced Buen, good noon po Attorney Randy, Attorney Joyce. Kay Embol, always listening po. Embol, magilinga kita tagtaon. Kay Nida Boticario, hello po, good noon Attorney and co-host. Salamat. Hali kay Ellen Bisa and kay Nitz Hakobaria, good morning po Attorney. May gusto kang bation Attorney Joyce? Wara sangon yan muna. Warang nagpapahanap kay wallet mo yan. Ako digding lista. So mga lista ni ka mga pamangkin ko. Bation ko da si Niña Buella, kay Angela Gualvez and Liovi Bueno. Happy listening. Kay Samantha Crucillo, kay Joshua Steve Bolilan, kay Dwayne, kay Ace, kay Margo, kay Joven, as in kay Teacher Salve Bunaobra. Kasama yung teacher. Kay Amara Cruz, kay Maria Faye Blanza, kay Teacher Salve. Wow. Mga teacher rin ka mga pamangkin ko. Ang cute. Pakita man tayo. Happy 86th birthday kay Mama Kikay. 86th Happy birthday po. Pagkatapos ko kay ni Mara Luwasman kami. So sa pamangkin ko po si Gabriel, muto-muto na ito, si Gabriel James, si Princess, si Alay, si Farm, si Burnok, si Sepa, si Kaka. Cute. Okay, so inabot na naman po kita ki oras ki pamamaaram. Salamat po sa padagos na pagsuporta kang sa tuyang programa. Sana po dako na naman kamong naukudan sa ngunya na presentation kang sa muyang programa. So, syempre po, ang purpose kang programa may makatauman kami kidiit na impormasyon para makatabang sa tuya sa pagsabot kang mga nangyayari sa tuyang buhay-buhay. So, again po, ini si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. Para po sa programang Legal Sana.